Natagpuan niya ang larawan ng kanyang asawa sa isang dating site. Nang i-text niya ito, nagulat siya sa reply nito. Si Robert ay isang disenteng lalaki sa pamilya. Siya at ang kanyang asawang si Levi ay matagal nang nagsasama bilang mag-asawa at mayroon silang 7 taong gulang na anak na lalaki. Isang araw, nagbakasyon ang asawa ni Robert kasama ang kanyang anak. Hindi nakasama si Robert dahil sa ilang trabaho. Nang gabing iyon, dumating sa bahay ni Robert ang matalik niyang kaibigan na si Reggie. Magkaibigan na sila simula pagkabata. Kahit sobrang close nilang magkaibigan, si Robert at Reggie ay ganap na magkaiba bilang isang tao. Ginugugol ni Robert ang kanyang libreng oras sa bahay at hindi pumupunta kung saan-saan. Samantalang si Reggie naman ay mahilig pumunta sa mga club, party at mamuhay sa adventurous na paraan. Si Reggie ay sikat sa mga kababaihan. Nang gabing iyon, habang ang magkaibigan ay nagsasalo-salo ng ilang inumin, sinabi ni Reggie kay Robert ang tungkol sa isang bagong dating site. Si Reggie ay patuloy na nagpapakita kay Robert ng mga larawan ng maraming magagandang babae sa site. Hindi iyon nagustuhan ni Robert. Sinabi niya sa kaibigan na may asawa na siya at hindi magpapabook sa sino man. Ngunit hindi sumuko si Reggie. Patuloy niyang kinumbinsi si Robert na magpakatanga. Dahil sa inis, tumayo si Robert at nagsimulang gumawa ng kanyang proyekto. Habang nag-i-scroll si Reggie sa dating site, may nakita siyang nakakagulat. Robert, halika dito. May ipapakita ako sa'yo. Sigaw niya sa kaibigan. Inisip ni Robert na isa lang itong pakulo ng kanyang kaibigan para mapikon siya sa mga babae. Ngunit nang puntahan siya ng kanyang kaibigan at ipakita ang screen ng telepono, hindi siya nakaimik. Nasa screen ang profile ng asawa niyang si Levi. Mas nakakaloka ang sinasabi ng profile. Isang balo na may anak na lalaki na gustong makatagpo ng isang mayamang lalaki para bumuo ng pamilya. Naiwang wasak si Robert, ngunit si Reggie ay may perpektong plano para sa kanyang kaibigan. Sinabihan niya si Robert na makipag-chat kay Levi at ipakilala ang sarili bilang isang mayaman. Nagdagdag sila ng ilang larawan ng mga mamahaling sasakyan sa profile. Nag-message si Robert sa kanyang asawa mula sa peking profile. Hindi na niya kailangang maghintay ng mahabang sagot. Sinabi ni Levi na 6 na taon na siyang byuda at pinangarap niyang mahanap ang taong mahal niya. Sa mga sumunod na araw, kinausap ni Robert ang kanyang asawa sa telepono. Hindi pa rin siya sigurado. Paano kung may gumagamit sa larawan ng kanyang asawa sa iligal na paraan? Sinubukan niyang pahangain ito. Nalaman niya ang paborito nitong bulaklak at pagkain. At kahit noong birthday niya, nagkatugma ang lahat. Sa paglipas ng panahon, natiyak ni Robert na ito ang kanyang asawang si Levi. Nataranta si Robert. Kung ayaw ni Levi sa kanya, pwede nitong sabihin sa kanya. Nagpasya si Robert na gawin ang susunod na hakbang ng kanyang plano. Niyaya niya ang babae mula sa dating site na makipagkita sa kanya sa isang mamahaling restaurant. Pinili ni Robert ang araw sa pagbabalik ni Levi. Labis siyang nagalit. Lihim siyang umaasa na ito ay isang uri ng nakakamatay na hindi pagkakaunawaan. Umaasa pa rin siya na may gumagamit ng litrato ni Levi. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Levi at ang kanyang anak mula sa bakasyon. Normal na kumilos si Robert at hindi hinayaan na magkaroon ng anumang hinala si Levi. Sa wakas ay dumating ang araw na magpapakita na siya sa online na babae. Pumasok siya sa hall ng restaurant. Nakita niya ang isang babae na naghihintay sa kanya sa lamesa. Nakatalikod ito sa kanya at nakasuot ng magandang damit. Nang makalapit siya,
ay nakita niya kung sino iyon. At nabigla siya sa kanyang nakita. Ito ay ang kanyang biyenan. Napagtanto nilang dalawa na sa lahat ng oras na ito ay nagchat-chat sila sa isa't isa. Humingi ng paliwanag si Robert sa nangyari. Kinasusuklaman ng ina ni Levi si Robert sa lahat ng mga taon na ito. Naghahanap siya ng isang mayaman na perpektong lalaki para sa kanyang anak na babae. Ipinagtapat niya ang lahat kay Robert. Tila walang idea si Levi tungkol sa lahat ng ito. Para sa kanyang ina, si Robert ay isa lamang ordinaryong tao at hindi karapat-dapat na makasama ang kanyang anak. Matapos makinig sa kanyang biyenan, hindi alam ni Robert kung ano ang sasabihin. Umiling si Robert at kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang asawa. Pero hindi niya ito itinuloy. Ayaw niyang kamuhian ni Levi ang sarili nitong ina. Hindi niya gustong ma-stress ang kanyang pinakamamahal na babae. Nagulat ang nanay ni Levi nang sabihin ni Robert na hindi niya ito sasabihin kahit kanino. Napagtanto niya kung gaano siya kamali kay Robert. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi na makikialam pa sa buhay nila. Napagtanto niya kung gaano kamahal ng kanyang manugang ang kanyang anak. Kahit na nagalit si Robert sa ginawa ng kanyang biyenan, magaan pa rin ang loob niya. At least ang babaeng minahal niya sa buong buhay niya ay para sa kanya. Umuwi siya kay Levi na may dalang bouquet ng pulang rosas. Niyakap niya ito at sinabi kung gaano niya ito kamahal. Sa paglipas ng panahon, ang biyenan ni Robert ay tumigil na sa pagpuna sa kanya. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng kapayapaan ng dalawa sa kanilang mga sarili. Thank you guys for listening and watching.